Higit sa lahat ng hiling natin sa Diyos, napakahalaga ng pagpapatawad at ang kapatawaran ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sarili niyang bayan. Pagdating doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." May ilang tagapagturo ng kautusan na naroon at sinabi nila sa kanilang sarili, nilalapastangan niya ang Diyos. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ano ba ang mas madali? Ang sabihing, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan? O ang sabihing, tumayo ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Tumayo nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay forgiven. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ano bang mahalaga sa buhay natin? Ano ba ang importante talaga? Yan yung tanong sa ating ebanghelyo. Dito sa ating gospel, narinig natin ang pagpapagaling ni Jesus sa isang paralitiko na dinala sa kanya. At ito mga Pariseo na nagmamanman, nag-oobserba, at naghihintay na si Jesus ay magkamali o naghahanap sila ng maipaparatang sa kanya. Bawal magpagaling kapag araw ng Sabat. At mahalaga para sa mga Hudyo na sumunod sa mga ganitong batas. Kaya nga, para bang nasa spotlight palagi si Jesus. At itong mga Pariseo, para mga CCTV cameras, kinakailangang makahanap ng mali na ipaparatang kay Jesus. At nang pagalingin ni Jesus o simulang pagalingin ni Jesus itong paralitiko, sinimulan niya yung kanyang pagpapagaling sa pagsasabing pinatatawad na yung mga kasalanan. Nang marinig ito ng mga Pariseo, sila ay nagkaroon ng reaksyon. Nilalapastangan daw ni Jesus ang Diyos dahil sino siya para magpatawad ng mga kasalanan? Di ba't Diyos lang ang pwedeng magpatawad ng ating mga kasalanan? Hindi nila na-gets. Hindi nila naunawaan na si Jesus ay Diyos. Kaya hindi nila matanggap itong sinasabi ng Panginoon na pinatawad na yung mga kasalanan. Kaya alam na ni Jesus itong iniisip ng mga taong ito. At sabi niya, ano bang mas mahalaga? Ano bang mas madali? Yung sabihing pinatawad na ang iyong mga kasalanan? O tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na sa inyo? Ano nga bang mas madali doon tanggapin? Yung pagpapatawad o yung pagpapagaling?
Mga kapatid, parehas maganda yun eh. Parehas mabuti. Pero maganda yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon na yung tunay na kagalingan ay matatanggap lang natin kung may kapatawaran. Hindi naman mapaghihiwalay yun eh. Yung pagpapagaling at pagpapatawad ng mga kasalanan. But sometimes, mas madali kasi sa atin yung result na lang eh, yung pagpapagaling. Pero yung proseso, kinakailangan mong magpatawad. Kinakailangan mong patawarin ka. Kaya nga mga kapatid, tingnan natin sa buhay natin. Baka minsan ikaw, dasal ka ng dasal. Lord, pagalingin mo ako, pagalingin mo ako, pagalingin mo ako. Pero hindi ka naman nagpapatawad. Hindi ka naman humihingi ng tawad. Gusto mo yung kagalingan agad. Mas madali yun di ba? Pero yung paghingi ng tawad, napakahirap. At yung pagpapatawad, mas mahirap. Mga kapatid, if you want complete healing, learn how to forgive and also ask for forgiveness. Dahil yun ang simula ng kagalingan. Yun ang simula ng kaayusan ng ating buhay, ng ating pagkatao. Kaya nga ito yung gustong ipaunawa ni Jesus sa ating lahat, magpahanggang ngayon, na hindi mahihiwalay yung pagpapatawad sa paggaling, sa kagalingan, sa well-being natin. Kaya nga mga kapatid, tingnan natin yung iba't ibang sakit natin, physical, emotional, relational. Baka ito, kapag ating inugat, ay nanggagaling sa kakulangan natin ng pagpapatawad o paghingi ng tawad. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami at turuan mo kaming magpatawad at humingi ng tawad upang magtamasa kami ng ganap na kagalingan mula sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng mga nais pang humabol para po sa pilgrimage sa October 11 to 25 ngayong taong ito sa France at sa Italy, mayroon na lamang pong 10 slots available, and if you are interested, please let us know right away. Pakitingnan ang contact details na nakikita nyo sa screen para makapagpa-reserve na kayo. First come, first serve lamang po ito. Kapag napuno na yung 10 natitirang slots, magsasara na po tayo sa ating recruitment. Sana po makasama ko po kayo sa pilgrimage na ito bilang paghahanda natin sa Jubilee of Hope na magaganap sa susunod na taon. Sana po magkita-kita po tayo. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng poong may kapal.